Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating channel. Stay tuned and stay connected. Maraming salamat po. Anong ginagawa nyo? Napakasalbahe mo naman, Ricardo. Asawa ko ang kinakabayo mo. At ikaw naman, Mildred. Walang hiya ka. Hindi ka nalang mahiya. Parang anak mo na ang anak ko. Bakit yun nagawa sa akin to? Bakit? Ang tanong ng tatay ko. Well, hanep ka naman, tay. Panira ka ng moment eh. Istorbo ka. Malapit ko nang maabot ang tagumpay. Bakit bigla kang susulpot? Pwede ba? Lumabas ka muna. At gusto kong ituloy ang ginagawa ko. Sige na, ilabas na. Ang sagot ko sa kanya. Magpasalamat kayo at hindi na ako makalakad pa. Tanging dito na lang ako sa wheelchair. Sobrang sakit ang ginagawa niyo. Naaktuhan ko na nga lang kayo. Hindi pa kayo maghiwalay. Nandyan pa rin. Nakabaon pa rin. At nag-e-enjoy pa kayo, ha? Sobra ka, Ricardo. Kahit konting awa, wala ka man lang nun. Ang wika ng aking ama. Tita Mildred, sige na. Ayusin mo na ang sarili mo. At ituloy na lang natin mamaya. At gusto kong kausapin ang magaling kong ama. Alam mo, tay, siguro nga karma na yung nangyari sa'yo ngayon. Dahil sa mga ginagawa mo sa aking ina. Noong nabubuhay pa siya. Akala mo siguro, hindi ko alam, no? Ikaw at yung kapatid ng ina ko, kabit mo siya. Nasaksihan ko ang lahat ng paghihirap ng yumao kong ina. Dahil hindi ka marunong makontento. Pinagsabay mong tinuhog ang magkapatid. Hindi na kasi naibibigay ang aking ina yung mga pangangailangan mo dahil may sakit siya. At yung biyuda mong hipag ang kumamot sa sobrang kating. Hindi ka man lang naawa kay nanay. Nakaratay siya. Naghihirap siya dahil sa malubhang sakit. Pero ikaw na inaasahan niyang karamay niya sa oras ng kanyang paghihirap. Hayon, nandun ka sa hipag mong nagpapakasarap. Ang sarap ng buhay mo nun. Samantalang, yung nanay ko, nandun, nagpapakahirap. Doble, or sabihin kong triple, yung sakit na nararamdaman niya. Dahil sa ginagawa mo, wala kang puso. Naging makasarili ka. Yung sariling kaligayahan mo lang ang iniisip mo. Kaya, yung kalagayan mo ngayon, karma na yan sa'yo. Yan ang kapalit ng mga ginagawa mo nun sa aking ina. Naaksidente ka dahil lasing ka nun. At kasama mo ang kabit mo. Magpasalamat ka dahil hindi kayo sabay ng kabit mong nalagutan ng hininga. Hindi mo ba iniisip na binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para mabuhay? Para maitama mo yung mga pagkakamaling nagawa mo? At sana bumawi ka din sa akin. Yung mga pagkukulang mo sa akin, bilib din ako, ha. Naka-wheelchair ka na, pero may babae pang nagkakagusto sa'yo. Alam ko na. Siguro, nasilaw sa mga pera mo ang babaeng nagkagusto sa'yo. Dahil
Kung matinong babae ang nahanap mo, hindi yan magkakagusto sa'yo. Sino ba naman ang baliw na babaeng mag-aalaga ng isang inutil na gaya mo? Ang galit na sabi ko. Dahil sa sobrang galit ko sa aking ama, halos umabot na sa langit ang pagkasuklam ko sa kanya. Oo, nandun na tayo sa ama ko siya. Pero, yung paghihirap namin nun sa piling niya, hindi ko siya kikilalaning ama. Nung nabubuhay pa ang ina ko, araw-araw silang nag-aaway dahil sa ugali ng aking ama. Babaero ito, lasinggero, sugal ang mga bisyo niya. Pinipilit ni inay na unawain siya, pero naging matigas ang puso niya. Binaliwala niya kami. 2 kaming magkapatid at ako ang panganay. Yung bunsong kapatid ko, naglayas na siya at hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Gusto ko na ding maglayas noon, pero iniisip ko ang aking ina. Malubha ang sakit niya that time. Inalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. 1 taon din ang paghihirap niya at tuluyan na siyang pumanaw. Sobrang sakit ang pagkawala ng aking ina. Dahil sa pagkamatay ng aking ina, ang alam ko noon, magbabago na si Itay. Pero, nagkakamali ako. Dahil, mas lalo itong lumala. Pagkalipas ng 6 na buwan, mula nung namatay si inay, naaksidente sila. Si tatay at ang kabit nito. Magkaangkas sila sa motor at galing sila sa bahay inuman. Ayon sa kwento, mabilis daw yung pagpapatakbo ni Itay at bumangga sila sa nakaparadang truck sa gilid ng daan. Nung nabalitaan kong naaksidente sila, kahit isang patak ng luha, hindi yun lumabas sa mga mata ko. Dahil galit yung nasa puso ko. At ang sabi ko pa nga noon, sana nawala na rin. Ngunit, totoo ang kasabihan. Mahirap mamatay ang masamang damo. Bale, 2 paa niya ang na-damage ng husto. Ang sabi ng doktor, wala na itong chance na makalakad pa. Kaya, nanatili na lang siya sa wheelchair. 3 buwan mula nung naaksidente si tatay. Biglang dumating ang babae niyang si Tita Mildred. Ang kwento ni Tita, nagkakilala daw sila sa hospital. Siya daw yung madalas tumulong sa kanya dahil walang nagbabantay sa kanya noon. Na-develop silang 2 at malamang sa malamang nasilaw sa pera si Tita Mildred. May kaya kasi ang ama ko at yan pa siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit ganun na lang siya. Pero yung mga pera niya, hindi naman pwedeng gamitin yun para makalakad siya. Ngunit, kayang kumuha ng babaeng makakasama niya. At nung masabi ko na lahat, yung mga gusto kong sabihin sa ama ko, umalis na ako. Nagtungo ako sa bar at doon ko pinakawalan ang bigat sa aking dibdib. Doon sa loob ng bar na yon, may nakilala akong isang customer din. Nagkamabutihan kami at napagkasunduan namin na sasama siya sa bahay namin.
Pagkatapos, ang ilang oras na pag-iinuman namin, umuwi na kami. At naratnan naming nagtatalo ang ama ko at yung kinakasama niya. Anong kaguluhan to? Ayaw ko ng maingay. Nakikita niyo naman siguro, may kasama ako. At ang gusto ko, dito na siya tumira. Pumasok na kayo sa kwarto niyong dalawa, ang sabi ko. Ricardo, saglit lang. Sino sila? Bakit ganyan ang trato mo sa kanila? Ang tanong ni Agnes. Oo nga pala. Agnes, siya yung ama ko. At siya naman yung stepmom ko. Huwag mo na silang pansinin. Tuloy ka na sa kwarto ko. Aking prinsesa, ang sabi ko. Ganun ba? So, siya pala ang ama mo. Pero, bakit ganyan ang trato mo sa kanya? Respetuhin mo siya, Ricardo, dahil wala ka ngayon dito kung hindi dahil sa kanya. Naisip mo ba yun? Ang sabi ni Agnes. Stop it, Agnes. Enough. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Huwag mo akong pangaralan dahil hindi mo alam ang buong kwento. Manahimik ka na at pumasok ka na lang sa kwarto, ang sabi ko. No, Ricardo. I don't want to stay here. Hindi ko kayang tumira sa bahay na ito. Lalo na kung ganito yung mga tao sa loob. Nakakasiguro akong araw-araw may giyera. Hindi ako kukuha ng bato na ipupukpuk ko sa ulo ko. Alam kong ma-stress lang ako dito. Umalis ka sa daanan ko at aalis na ako. Gaya ng sinabi ko. Ayaw kong tumira dito, ang sabi niya. Ayaw mong tumira dito? Okay, fine. Umalis ka na, Agnes. Hindi ko kailangan ang tulad mo. Hindi ako mag-aaksaya ng oras para ipaliwanag sa iyo ang lahat kung bakit ako ganito. Umalis ka na, ang sagot ko. Umalis na nga si Agnes at nagtinginan ang dalawa. Sina Itay at Tita Mildred. Pumasok ako sa kwarto nung nakatitig na silang dalawa sa akin. Nahiga ako sa kama. Nagbabaka sakaling makatulog ako. Pero, hindi ako makatulog. Tila ba naririnig ko pa ang mga sinasabi ni Agnes. Tila nasampal ako sa isang katotohanan. Yung sinabi niyang ama ko siya. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito sa mundo. Gulong-gulo ang isip ko. Kinaumagahan, naisipan kong pumunta sa bahay ng isa sa mga kaibigan ko. Kaibigan kong laging nagsasabing magbago na daw ako. Hindi pa daw huli ang lahat. Sa pagtira ko sa bahay nila, puro pangangaral ang ginagawa niya. Hindi siya nagsasawang ipaunawa sa akin ang lahat. Lalong-lalo na dun sa tatay ko. Patawarin ko na daw siya dahil matanda na ito. Bigyan ko daw siya ng pagkakataon para magbago. Lahat daw tayo nagkakamali, nagkakasala. Araw-araw, yan ang ginagawa ng kaibigan ko. Hanggang sa nagising na lang akong na-realize ko na ang lahat. Pagkalipas ng isang buwan, umuwi na ako sa amin at bigla kong nakaramdam ng awa sa aking ama. Nung nakita ko ang kalagayan niya, pumayat na kasi ito at halatang nanghihina na. Tay, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka? Nasaan si Tita Mildred?
ang tanong ko. Ricardo, anak, maraming salamat dahil bumalik ka na dito sa bahay natin. Wala na si Mildred. Sa katunayan, nung umalis ka, umalis na din. At ang sabi niya sa akin, pagod na daw siyang alagaan ang inutil na gaya ko. Anak, wala na akong silbi. Kaya, heto, pinabayaan ko na ang sarili ko. Ricardo, kung sakaling mamatay na ako, yung mga titulo ng ating mga ari-arian, nandun sa loob ng drawer ha. Huwag kang mag-alala. Hinati ko na ang lahat ng ating mga lupain. Kung sakaling bumalik ang kapatid mo, ibigay mo sa kanya yung mga titulong para sa kanya. Alam kong hindi na ako magtatagal, anak. Patawarin mo ako. Huwag kayong mag-aaway ng kapatid mo ha. Magmahalan kayo. Sige anak, iwan mo muna ako dito. Gusto ko nang magpahinga. Inuulit ko anak, patawarin niyo ako. Ang wika ni Itay. Tay, kailangang magpagaling ka. Hindi, huwag mo kaming iiwan ng kapatid ko. Alam kong uuwi din siya. Opo tay, napatawad na kita. Tay, sorry kung naging matigas ako. Patawad tay, ang sagot ko. Anak, maraming salamat. Nagugutom ako, ang sagot niya. Sige tay, magluluto po ako. At ako nang mag-aalaga sa iyo mula ngayong araw na ito, ang sabi ko. Nung time na yon, inihatid ko siya sa kanyang kwarto. At naging mabilis yung mga galaw ko para nakakain na ang tatay ko. Pagkatapos kong magluto, agad ko nang inihatid ang mga pagkain niya. Tay, kain na po kayo. Tay, ang sabi ko, habang hawak ang balikat niya. Tay, huwag mo akong biruin ng ganyan. Hindi maganda ang biro na yan. Tay, gumising ka. Nandito na ako, ang sigaw ko. Habang patuloy ang pagbuhos ng luha sa aking mga mata. Sobrang nanlumo ako nung nakita kong patay na ang aking ama. Parang hinintay lang niya ako para sabihin ang mga huling habilin niya. Tinawag ko ang mga kapitbahay namin para maayos na ang bangkay ng aking ama. Sa pagkamatay ng aking ama, nakita ko din ang nag-iisang kapatid ko. May nakapagsabi daw sa kanya ang nangyari sa aming ama. Gaya ng bilin ni Itay, binigay ko sa kanya ang mga titulong nakapangalan sa kanya. Sobrang sakit yung aming nararamdaman. Kung kailan pa nagbago si Itay, yun na din ang pagkawala niya. Nagsisi ako sa mga nagawa ko, pero hindi ko na kayang ibalik pa ang nakaraan. Laking pasasalamat ko na lang, nagkayos pa kami bago siya namatay. Pagkatapos ang ilang araw, inihatid na namin sa huling hantungan ang aming ama. Pinakawalan na namin ang lungkot at sakit na aming nararamdaman. At sa harap mismo ng puntod ni Itay, nangako kaming magkapatid. Hindi kami maghihiwalay at mas lalong hindi mag-aaway. At yan ang aming tinupad. Ngayon, magkasama pa rin kami ng kapatid ko. Bale,
nakatira kami sa dating bahay ng mga magulang namin. Up and down yung bahay. Kaya naman, kasyang-kasya ang dalawang pamilya. Masayang masaya kami dahil walang away. Lagi kaming nagkakaunawaan. Yung mga ari-arian na minana namin, inalagaan namin yun. Dahil yun ang alaala sa aming mga magulang. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon na may mga kaalitan, mas maganda kung ayusin nyo na ang gusot habang maaga pa para wala na kayong pagsisihan sa huli. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Ricardo.